7:10 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga po, Sir Carlos. Welcome back to ASPN. Good morning, Sir Carlos. Ay, magandang umaga din po, Manpapi, Ma'am Ricky, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. No? Maraming salamat po ulit sa imbitasyon. Okay, nako. Siyempre magandang balita nung inanunsyo ni Secretary Francis Tolentino na effective itong buwan ay makakatanggap na ng increase. Yung 85, dalawang tranches, 60 pesos ngayong buwan, tapos sa January po ang 25 pesos. Ngunit dahil po sa gulo, dyan po na nangyari ulit sa gitnang silangan, marami pong mga organisasyon na nagsasabi baka dapat muna hindi muna ipatupad yung pagtaas po ng daily wage hike. At nagsabi naman ng presidente, hindi, itutuloy pa rin natin yan. Kayo po, bilang po tagapamahala po ng TUCP, ano po ang inyong saloobin po dito? Dapat ba ituloy o dapat munang ihinto para po hindi naman po sabay-sabay yung mga problema ng mga employer po? Opo, no? Ito pong panawagan, lalo mula sa Foundation for Economic Freedom, na suspindihin muna itong implementasyon ng aumento, ay para sa amin, no, walang basihan at almost desperadong apela na hindi sila kasi makamove on na sa unang pagkakataon, ito yung mga employers natin tumuto pero hindi sila nanaig. Yung kanilang argumento na yung 85 pesos ay bad for business o bad for economy, lalo na may crisis ngayon, ay wala po yung basihan. Kasi lalo na may Middle East crisis, kung matandaan nyo po, unang pumutok ito Pebrero, wala pong nakuhang kahit anong subsidy, wage subsidy yung ating mga minimum wage earners. Hinintay nila, nakatiis sila hanggang ngayong July pa lamang para makakuha ng aumento. At no less than po, dito sa wage order na itong binigay, yung 85 pesos na nga, hulugan pa, no less than DepDev na nangangalaga sa ating ekonomiya, ang pumirma rin dito. No less than Department of Trade and Industry pumirma in approval of this wage order. Kaya yung sinasabi po nila paulit-ulit na magtatanggalan ng trabaho, magsasarahan ng ating mga negosyo, wala pa rin po yung basihan hanggang ngayon. Okay. Siguro po, sundot lang dyan, kung ganito po yung inyong pananaw, sir, meron naman po ba datos ang TUCP or tayo na nagpapakita na kaya ngang i-absorb ng ating mga employers yung 85 peso na wage increase? Opo, no, itong 85 pesos na increase, no, lagi nila sinasabi, ito yung pinakamataas, this is a massive 12% increase. Actually, mali po yun sapagkat this is given in tranches. So ito pong 60 pesos increase is just around 8% increase. Hindi po nagkakalayo dun sa average na increase binibigay annually ng ating wage board. And then yung 25 pesos sa January pa po, no? Hindi na nga natin alam kung may purchasing power pang matitira dun sa 25 pesos pagdating ng Enero. At ito pong 85 pesos, no, provided na nga na simulation namin, isang bagsak ibinigay. Ito po ay 5% lamang po ng kanilang kubo. At even if you talk about MSMEs, based sa PSA data natin, Annual Survey of Philippine Business Industry and Establishment, ang kanilang ginagastos sa compensation is 6 to 8% annually of their profits. So kayang-kaya po itong i-absorb, itong aumento sa sweldo po na ito. Oo. Kasi Carlos, ang follow-up ko dyan, binanggit mo nga na ang DepDev, designed na okay sa kanila yung daily wage increase. Pero ang Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsabi na po si Governor Remolona, nasabi niya, siya po ay nangangamba na yung wage increase daw could add second round price pressures at a time when core inflation remains elevated. Kumbaga mataas pa rin po yung ating inflation. So natatakot siya dahil po dito mas tumaas pa ang ating inflation. Gusto ng BSP parang naglalaro 2 to 4%. Nasa mga 6 to 8% po. Ano po masasabi niyo po dito? Baka tumaas. Kami po believe dun sa lakas ng loob ni BSP Governor Eli Romolona na siya yung highest paid natin na government official. Meron pa siyang lakas ng loob talagang mag-sound ng alarm dito sa 85 pesos na increase na aumento na kala mo ba napakalaki niya. Ito po sinasabi nilang wage price spiral na maghahaban ang sahod at presyo dahil nangihingi ng masyadong batas.
ito po'y gagana lamang kung talagang malaki ang increase dun sa sweldo ng ating mga kababayan. Ito pong 85 pesos, wala pa po sa kalahati ng nawalang purchasing power ng sahod ng ating mga manggagawa. So hindi pa talaga siya technically isang increase. Isa isang wage recovery, hindi pa nga sasapat doon sa purchasing power loss na sa computation nga namin, nasa 200 piso. Dapat. At meron na po tayong actual experiment dito, no? Sa Region 4A Calabarzon, last year po, nagbigay doon ng 100 peso increase. Oh? Hindi po tumaas ang inflation, hindi po tumaas ang unemployment, hindi po bumagsak yung regional GDP growth nila. Sa Calabarzon po ito, 100 pesos? Oh, So, okay. ibig sabihin, kaya din pala ng mga negosyo. Pero Oo. sir, paano naman po yung mga mas maliliit po na MSMEs? Ano po yung masasuggest niyo po na mekanismo para po siguro maka-absorb din po sila at hindi po tuluyang magsara o mag-lay off? Opo, no, definitely do sa ating mga micro enterprises, Yeah. those with less than 10 Oo. employees, sila po ay automatically exempted from the wage order provided na basta naka-register. Karamihan sa kanila naka-register sa kanilang mga Okay. barangay bilang micro establishment. Oo. So automatically po exempted yon. Doon sa mga small at medium enterprises, actually yung medium malalaki na po yan, no? Nasa 100 to 199 employees na po yan. So doon nga sa aming computation, no, this is wala pa po sa 1% additional cost. Ito pong aumento na ito dun sa kanilang annual na profit, kita o tubo. At the same time, no, dapat din po magbago tayo ng perspective na hindi po ito basta gastusin lamang. No, ito rin ay stimulus. No? So mas maraming pera yung ating mga kababayan, lalo yung mga manggagawa, no, agad naman nila itong ginagastos, hindi naman nila tinatago lang ito sa ilalim ng unan nila. No? So ginagastos nila ito. Oo. So ito rin yung magpapabilis ng ating consumption-driven kasi yung ating ekonomiya. Oh. So Carlos, ano na yung magiging bagong rate ng daily wage po, no? Dito sa NCR pag maipatupad na tong 85 pesos para sa agricultural at saka non-agricultural workers po? Opo, no, sa atin po sa Metro Manila, so starting July 25, ang magiging new rate na po kasi 60 pesos lamang po ang increase, is 755 pesos by July 25. And then come January 20 in next year po, after pa ng New Year yan, magiging 780 pesos na po yung minimum wage sa National Capital Region sa Metro Manila. Ito rin po, no, nais ko rin idagdag, no, while we celebrate na ito yung pinakamataas, ang gobyerno gusto sabihin historic ito, 4 in every 5 minimum wage earners sa ating bansa, wala pa rin pong umento sa sweldo. Latest na narinig natin, no, naglabas din ng wage increase order sa Bangsamoro, Mindanao, dyan po may pinakamaliit na minimum wage. 50 pesos lamang po, ginawa pang 2 hulugan. Yung all other regions natin, mga hanggang next year pa po sila maghihintay bago po makatanggap ng umento sa sweldo. Ang aking follow-up question na lang dyan, Carlos, is ano, no? Ito nga, 755 sa July 25, January 20, 780. Saan maitutuon itong pera? Ito ba'y mapupunta lang talaga sa karagdagang budget para sa pagkain, sa pamasahe? Yun na nga, no? Sabi mo nga, hindi naman talaga sapat ito. It's just really a recovery rate, recovery wage. It's not really a wage increase. But where do you see ito, yung karaniwang manggagawa? Saan mapupunta yung karagdagang wage increase? Ito nga po yung malaking problema na nakikita na namin as early as now dahil it appears na dahil nga pumutok na naman itong gulo sa Middle East, nung dinideliberate kasi itong wage increase order na to na 85 pesos, wala pa ito eh. Hindi pa na-taken into account itong mga consideration na to. So yung diesel gasolina, syempre doon sa mga transportation sector workers, sila yung unang tatamaan. Kaya lang ang laki ng second round effect nito, lalo sa presyo ng kuryente. No? So yung sinasabi nga namin, yung increase na makukuha mo 85 pesos sa isang buwan, higit kalahati niyan pupunta lang doon sa bill sa kuryente ninyo. Dahil mataas na, nagdagdag po ng increase July, in-expect namin by August. To mention the fact na until September, meron pa po silang proposed rate increase na almost 3 pesos per kilowatt hour increase na nakapending sa ERC. So karamihan po, no, doon mauubos pa rin. At dahil nga wage recovery lang to, wala talagang sobra
Oo. of savings yung ating mga minimum wage earners. Okay. Okay, paano yan, sir? Ito tayo laging we always want to be prepared, ano? Although magandang balita po para sa ating labor groups, yung pong sinabi ng Pangulo Marcos na hindi, walang suspension na mangyayari dyan sa wage hike. Paano po magkaroon naman eventually ng legal remedies yung ibang grupo o halimbawa panawagan ulit na ipagpatuloy po ang suspension? Ano po ang susunod nating hakbang? Opo, no, unang-una, no, we're very confident, no, nagsalita na rin ang palasyo, tuloy na itong effectivity ng ating wage order. Ang revenues naman left to them ay mag-apela sila, pero as always been, no, kailangan isa konteksto natin, no, for the longest time, yung mga manggagawa, no, yung dalawang labor representatives sa wage board ang nagdi-dissent. Pero never kaming nagpanawagan na pasuspinde, no. Nakakatuwa lang na itong kauna-unang beses na employers hindi nasunod at they are throwing a fit na wag ituloy ito dahil hindi namin gusto yan, no. At the same time, no, even if may 85 pesos increase, even if malaking tulong ito sa ating mga kababayang manggagawa, tinutuloy pa rin namin yung laban para dun sa 200 pesos na legislated wage increase, no, pending sa Kongreso, pending sa Senado. After ng SONA ay sa House of Representatives magkakaroon na ng meeting para sa substitute bill. Kasi again, ang kailangan pong makatanggap ng dagdag sahod, hindi lang po Metro Manila, kundi dapat buong bansa. Oo. So I was going to ask nga, Carlos, no, yung pagtaas ng sweldo, nakang-ayon yun sa regional tripartite, di ba? Yung kumbaga per region dinidiscuss. Dapat na mo ba talagang isulong na dapat iisa ng standard rate na lang para sa buong bansa? Regardless of whether you live in BARM, na sabi mo pinakamababa nga yung sahod doon kada araw, as opposed dito sa NCR na pinakamataas. Dapat na ba talagang ibahin, 'di ba? Gawin na talagang standard rate. Opo, no, repasuhin na talaga itong regional wage board system. Hindi dapat nakabatay sa zip code natin kung magkano yung ating sasahurin. At the same time, no, critical din dito na dapat magkaroon din tayo ng national standard. Hindi lang dapat natin basta pagpantayin lahat ng mga minimum wage, kagaya istapat natin sa Metro Manila na 780. Kalahati lamang yun nung tinatawag nating living wage, no? So ito yung pinapanawagan namin, dapat sa gobyerno meron siyang roadmap towards a living wage, no? No less than, no, meron tayong binabudgetan na government agency diyan, yung National Wages and Productivity Commission, which we think, no, for the longest time tinutulugan yung kanilang mandato na siguraduhin lahat ng manggagawa ay may karapatan talaga sa nakabubuhay na sahod. Siguro sa akin po, huling katanungan para po sa mga micro industries or micro entrepreneurs. Halimbawa, pakipaliwanag lang po. Halimbawa po, kung ako po ay nagbibigay na sa aking mga tauhan ng minimum wage na, which is like, for example, 780 pesos, no, per day. Am I still covered po with this wage hike? Kailangan pa rin po bang dagdagan? Susunod po ako na plus 85 again? Or status ko na po ako? Ano po, under po sa ating BAM bill, no, Barangay Micro Business Establishment, so may exemption po yung ating mga establishments with less than 10 employees for 1 year. So ito pong isang taon na to, kaya ginawa po yan ng batas para po makahinga muna yung ating mga micro enterprises at hindi sila mabigla na nag-695 sila, 780, bigla-bigla silang magbigay ng komento. So meron pong isang taon para hindi muna tumalima dun sa wage order. But alam ko naman po, no, alam ko mas marami pong mga may-ari na micro establishments na binabayaran din po nila ng komento, no, wage increase sa ating mga manggagawa, no? Kasi once again, no, hindi po ito basta gastusin. This is also about sa pangangailangan at the same time productivity ng ating mga manggagawa. At ito po ay nagli-lead sa profitability rin ng mga negosyo nila. Sorry, Sir Carlos. I meant hindi lang po micro kasi nga napag-usapan na nga po natin kanina na exempted po for a year. Halimbawa po ako po isang negosyante tapos nagpapasahod naman po ako prior to this wage hike na for example 790 na po kada araw yung pasahod ko. Kailangan ko pa rin po bang tumalima at mag-increase pa rin po ako ng plus 85? Dahil po yan ay magkakaroon po ng wage distortion. So yung wage distortion po, no, ito po yung konsepto na hindi lamang po yung mga minimum wage earners po ang aangat ng sweldo. Kapag po significantly nabawasan na yung agwat mula dun sa minimum wage earner at yung kanyang next in rank, in this case, kunwari 780 na,
ang minimum wage. Noon pang 790 yung ating mga manggagawa, Apo. kailangan po i-increase din proportionately yung sahod po dahil ito po ay wage distortion. Okay, nako sige. So, Sir Carlos, congratulations. Maski na July 25, ano tayo, 22. So, sa sa Sabado, di ba? Sabado. Dapat po ang ating manggagawa ay makakatanggap na ng aumento ng 60 pesos, no? Kung sila po ay arawan, para po ay mapatupad itong 85 pesos po na increase sa kanilang daily wage hike. Kaya mabuhay ang ating manggagawa. Sana po talaga patuloy po lumago ang ating ekonomiya para pataas ng pataas ang ating sahod at hindi tayo po ay umaabot sa kangkungan, pinupulot sa kangkungan. Kawawa po talaga yung mga manggagawang Pilipino. Kaya maraming salamat po, Carlos, sa iyong patuloy na serbisyo para sa ating mga manggagawang Pilipino. Salamat po, Sir Carlos. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Ka rin. Okay, thank you very much.